Purihin ang Diyos Ama na nagpapala sa atin araw-araw. Ang aking pong topic ngayon ay may pamagat na Lift Up Your Eyes. At ito po ay mababasa natin sa John chapter 4 verse 35 to 38. Pero ang babasahin ko lang ay sa verse 35 at saka sa verse 36. Nang sinasabi diyan, "You do not say, there are still 4 months and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together." Basahin ko naman po sa Tagalog. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghasik at ang nag-aani. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, dalangin nga namin, O Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, patnubayan mo nga kami, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang aming maunawaan, Panginoon, ang nais mong ipahayag sa amin sa oras na ito. Buksan mo nga po ang aming spiritual eyes upang makita namin yung nais mo na ipakita sa amin. At gayon din, Panginoon, buksan mo rin yung aming spiritual ears upang kami ay makapakinig at matuto mula sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Hallelujah. Now, dyan po sa verse 35, sinasabi nyo, 4 months pa bago anihan. Nang ibig sabihin po nito ay hindi kailangang magmadali na gawin ang mag-ani. Sinasabi pa natin, matagal pa naman may panahon pa. Pero po ano sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa mensaheng binasa natin? Handa na ang aanihin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Nandyan na the harvest, sabing ganon ay ready na. Alam po ninyo, kapag nabalam at hindi ka agad maani ang hinog na bunga, ano po nangyayari? Ito po ay nahuhulog at nasisira. Kaya kailangan ang agarang pag-ani. Noong po ako po ay umuwi sa aming probinsya, mayroon po kasing puno ng bayabas na malaki doon sa harapan ng bahay ng aking ina. At nakita ko yung puno ng bayabas, saganang-sagana, ang lalaki ng kanyang mga bunga, mga hinog na yung bunga niya. Kaya lang sabi ko, bukas pipitasin ko kayo. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Kaso, kinabukasan nung makita ko, nang hinayang po ako, kinain, tinukanan ng mga ibon yung mga hinog na bunga. At yung iba, dahil sa lakas ng hangin, nangahulog lahat. Sayang. Hindi napakinabangan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi niya ganon, the harvest truly is great, but the laborers are few. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa o ang mga ani. So napakasagana, may shortage ang laborers. Alam po ninyo na ang bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay laborers sa bukirin ng Diyos. Kaya sabi salita ng Panginoon, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Ano po ang tinutukoy nito? Ano ang tinutumbok nito? It's about mission. Ito po ay tungkol sa pagmimisyon. Sabi niya, masdan ng inyong mga mata ang bukid. Ano ba ang bukid na tinutukoy dito? Ang bukid na sinasabi po rito, ito po ay ang sanlibutan. At ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. So nakikita na po natin ang ating panahon ngayon. Nandyan na po yung mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Amen! Kaya nga sabi po sa Zephaniah chapter 1 verse 14, the great day of the Lord is near. It is near and hasten.
quickly. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at mabilis na dumarating. At ang sabi po dyan, kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Kaya nga po tayo po, the Lord of the harvest, ay kinukuman po tayo na go and make disciples. Yan po yung sinabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19. Amen. And Mark 16, verse 15, sinasabi niya rito, go and preach the gospel. Umayo tayo. Gumawa ng mga disipulo, humayo tayo, ipangaral natin ang mabuting balita ng Panginoon. Now, ano po yung ating ipipreach na inuutos sa atin? Yan po ay makikita sa Lucas o sa Luke chapter 24, verse 47 to 48. Ano daw? Repentance and remission of sins should be preached. Amen. So, ang ating i-preach ay dapat pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. At ang sabi sa verse 48, kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Mga minamahal, kailangan po ang mga ngaral. Amen. Romans chapter 10, verse 13 to 15, ito po sabi, verse 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Upang ang isang tao ay maligtas, abay, ang isa pong tao ay kailangang marunong tumawag kay Lord Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang sinasabi, salita ng Panginoon. In verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano nga naman sila tatawag sa hindi naman nila sinasampalatayanan? So ano po ang kailangan nating gawin? Una't higit sa lahat ay ipagsabi natin na si Jesus ay pag-ibig, na si Jesus ay pag-asa. Siya ang kaligtasan, spiritual man o physical man. Amen. Praise God. At ang sabi pa dyan, how shall they believe in Him of whom they have not heard? Upang tawagan siya, kailangan po ay manampalataya. Kailangan ang tao ay sumampalataya sa Panginoon kasi napakahirap sabihin na, Lord, help me, Lord, save me, kung hindi naman siya mananampalataya. Amen. So, kailangan po ay, ano pa po sabi dyan? How shall they hear without a preacher? Paano nga ba naman sila makakapakinig? Kailangan po ay, ng isang preacher. Amen. Praise God. At upang ang isang tao ay mananampalataya sa Panginoon Jesucristo, kailangan meron siyang napapakinggan. And how they shall preach unless they are sent. Upang sila ay makapakinig, kailangan po ang mga ngaral. Amen. Amen po ba? At ang sabi nga po dyan, alam po ninyo, may mga taong nagdidiskusyon na mga sugo daw. Pero mismo, sa salita ng Panginoon, eto ang sinabi niya, sino daw yung mga sugo? Sabi ng John chapter 20, verse 21, so Jesus said to them, as the Father has sent me, I also send you. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At sa pagsugo sa atin ng Panginoon, sa pag-utos niya sa atin na go and make disciple, go and preach the good news. Alam po niyo, may promise yun hindi lang gawa Hindi lang para tayo ay pagawain ng Panginoon, kundi may kasama pong pangako yan. Ang pangako niya, mababasa rin po yan sa Matthew chapter 28 verse 20 nang sinabi po ng Panginoong Jesucristo, I will be with you always. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo. Hindi tayo nag-iisa sa gawain ay pinapagawa sa atin ng Panginoon, kundi kasama natin siya. Sinasamahan niya tayo. Amen. At ang sabi pa niya sa John chapter 4 verse 36, ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggang. Kaya't magkasamang nagagalak ang nag-aasik at ang nag-aani. Amen. Ano ba itong wages na ito? Ito po yung ating reward. Ito po yung gantimpala na inilalaan ng Panginoon sa bawat naggugo, humahayo, gumagawa ng disipulo, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng
pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. And Revelation chapter 22 verse 12 says, "And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to each one according to His work." Sabi po sa Tagalog, makinig kayo, wika na Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen, may reward sa pinagagawa ng Panginoong Hesukristo. Ano po yung reward na yon? Crown of rejoicing. Ito po yung pangako sa atin. Yan po ay makikita at mababasa sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. At sinabi pa po sa Proverbs 11:30 that he who wins soul is wise. Yung mga soul winner, yung mga humahayo, nangangaral, nagdidisipulo, they are wise. Yun po ang sabi sa salita ng Panginoon. Amen. Remember the parable of talents, Matthew chapter 5 verse 21 and 23. Ito po ay yung sila po ay pinagkatiwalaan ng halaga na kanilang gagamitin upang sila ay mangakal. Yung isa binigyan ng 5, yung isa ay binigyan ng 2, yung isa ay binigyan ng 1. Hindi naman po pinag-uusapan dito yung dami ng abilidad o kakayanan, kundi yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. And you see, sabi nga ng Panginoon doon sa bandang huli, doon sa mga gumawa, doon sa nag-ani, yung ginamit yung kaloob na ibinigay sa kanilang Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? Well done. Amen. Praise God. At ito po yung hinahangad natin na mapakinggan natin mula sa bibig o labi ng Panginoon na sabi niya sa atin, well done. Amen. Praise the Lord. And lastly, Romans chapter 10 verse 15, sabi po doon, "O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita." Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa iyong mga mensahe sa amin na kami, Panginoon, ay nagkaroon o Diyos ng kasiglahan sa aming puso, Panginoon, na kami ay humayo, gumawa ng disipulo, ipahayag ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon. Yamang o Diyos, nangako ka na ikaw ay lagi naming kasama. Nangako ka, Panginoon, na ikaw ay may nakaalaang gantimpala para sa amin. Yung putong ng tagumpay na yan ay pagkakaloob mo sa amin. Salamat higit sa lahat, O Diyos, yung pagsabi mo sa amin sa araw na yon, well done. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Amen. Praise the Lord.